Ibang klase ang tournament na susubaybayan natin ngayon. Meron silang pinaglalaban ng iba't ibang klaseng positions na talagang galing yan sa legendary games. Diyan sila magsisimula at sino-sino ba ang mga players na magpapalagablab ng torneyong ito? Pinangungunahan ni World number 1 Magnus Carlsen, Vishy Anand, Hikaru Nakamura, at Basim Amin. Double round robin format, rapid ito. Sino kaya ang may pinakamahusay mag-handle ng mga legendary positions? Yan ang aalamin natin. Tara! Magandang araw sa inyong lahat mga kamatya. Sobrang kakaibang tournament ito na nagaganap ngayon face-to-face 2 days tournament sa Morocco, Casablanca. 3 games po i-analyze natin na dahil 3 rounds ang kanilang day 1. At napili ko sa round number 1 nila, bakbakan nila Magnus World number 1 at isa sa mga legendary former world champion Viswanathan Anand. Ito po ang kanilang paglalaban ng position sa round number 1. At ang may pinakamaraming boto dyan ay sa position number 1, Chigorin versus Steinitz na naganap noong 1889 pa sa Havana. At para po maliwanag na makita natin, ito yung position number 1. Okay, balik na tayo dito. Sisimulan pa rin naman nila sa initial position. Nag-E4 si Magnus, E5 si Anand. Knight F3, Knight C6, Bishop C4. Gyocopiano ang pinagmulan. Nag-B4. Evans Gambit na ito. Nag-sacrifice sa B4 eh. Capture C3, Bishop A5, Castle, Queen F6. Bad move kagad ang tira. Yun lang. Pero wala tayong magagawa. Yun ang tema eh. Knight GE7, Bishop G5, Queen D6, and nag-Queen B3. Ayan na po. Ito na yon. Tineret ang Pawn F7, nag-Castle at nag-Rook D1. Bishop B6 at nag-Knight A3. Aba, hindi gusto ng computer engine tira ni Magnus ah. Ang dapat daw pong tira ay capturing na ito. Yan na ba pang refute dito? Pag nag-Queen G6, Knight B D2. Ayan, according to very strong computer engine. O balik tayo dito sa Knight A3 ni Magnus at nag-Knight A5. Brand X din ang tinira dito ni Anand. Ang branded daw po ay capturing ng D4. Pag nag-C takes D4 and Queen G6. Paano kung mag-D5? Magda-Knight D4. Okay. Pagka nawala kasi yung Knight, may bawi naman anytime sa Bishop G5. Okay, yung palang panimpla dyan. Ano? Pero, nag-Knight A5 si Anand, Queen A4, Knight C6, kumapture na sa E5, bad move ang ginawa. Dapat daw ay D5. Tapos, magna-Knight B8 and Knight H4. Ayun, para pupunta sa F5, atakihin ang Reyna. Medyo nanibago yung mga players, ano? Kinakapa nila eh. So, kumapture sa E5, Queen C5, another bad move. Halatang kinakapa mga kamatsas. Hindi sanay sa makalumang posisyon. So, capture. Dapat daw po ay Queen G6. Grabe, kahapon pa talaga gusto na ilagay ang Queen dyan sa G6 na yan. Pero, ayaw gawin eh. Nag-Queen C5, patong, threat ang pawn sa F2. At dito mga kamatsas, brilliant ito na tumbukan ni Magnus. Lumabas na ang mala engine move ni Magnusing. Ano kaya yon? Pakiguess po. Sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats sa mga nakakita. Rook D5. Para sa akin, hindi lang good move yan. Brilliant yan. Biruin nyo ipa-capture yung pawn sa F2. Sabay King H1. Ang lalim oh. Bakit nagpakain? Silent pa eh. Wala pang ibig sabihin, ano? Nag-Queen B2 yun lang dahil sa pagkatangkad ng nilamang ng evaluation bar ni Magnus. Blunderacious ang tira na yan, mga kamatsas. Dapat daw po ay H6. Tapos mag-Rook F1, Queen B2, Bishop D2. Daming pasakali, no? Bago makulong ang Reyna. Mag-Rook B1, no? Long lights. Tapos mag-A6, Rook B1, ito na lang po binigay na continuation. Kulong pala yun. Kulong, queenless. Matindi. O balik tayo mga kamatsas, pero ang ginawa kasi nag-Queen B2 kagad, Rook B1, napilitan na si Anand i-capture yung Knight. Teka muna, liwanagin muna natin. Bakit nagpa-queenless na? Halimbawa kung tumakbo sa F2, bumalik, mag-Rook F1.
Takbo naman sa B2, no choice. Magro-rook B5. Kakapturin ng pawn sa C3, rook C1. May pupuntahan pa ba? Walay na. Kulong. Ito na po binigay na continuation. Pambira pala yun. Ano? Ibig sabihin, yung maling Queen C5 talaga, na-refute kaagad ni Magnus sa pamamagitan ng kanyang Rook D5. Kulong na pala talaga. Kaya kinapture na eh. O ito pa isa ha. Paano kung hindi bumalik dyan? Paano kung capturein lang yung pawn sa C3? Magro-Rook D3. Wala na pong pupuntahan. Ito na binigay na continuation. Ang galing ni Magnus Singh. Ang lupites mo. Gracious pala yun. Winless na pala yun. Queen A4. Ayun, nag-knight E3. Kinapture na yung bishop. Siyempre, di pwedeng capturein. Bitin ng tore. Kinapture and capture. Wala na. Yung mga ganyan, sabi ng nagturo sa akin dati, pagka ganitong posisyon, lahat ng tira mo, good move na. Kasi grabe ka winning na eh. Ayun, no, nag-resign na po dito kasi ano man ang ipang-capture dyan, ano man ang pang-capture, winning pa rin ang puti. Oh, sabi ganun. Bishop E7, long collides ang tore. Talagang gracious talaga. Lupit talaga ni Magnus. Ano? Na-refute niya yung Queen C5 ni Anand. Ngayon, lipat tayo ngayon sa best game ng round number 2. Ayan. At ang pinagpili ang position dito ay Graf versus Menchik 1934, C versus Galimova 1999, Smyslov versus Botvinnik 1957 at may pinakamaraming bumoto sa position number 2. Kaya yan ang paglalabanan nila. At ating silipin ang tema ulit para mas malaki po. Yan ang kailangang ma-reach sa opening and then dyan palang magsisimula ang kanilang diskarte. Hindi pwedeng baliin ang sequence papunta dyan. Okay, tingnan na natin. Laro pa rin ni Magnus, kalaban niya si Amin, nag-E4, C5 si Magnus, Knight F3, Sicilian pala pinanggalingan nun. At nag-E6, Knight C3, D6, Bishop E2. So, classical skeveningin to, no? O simple, King H1, Castle, F4, Kumapture. Okay, ito na po yung position na yun, ano? Yan, Bishop E3, Bishop B7. Nag-Bishop F3. At nag-D5. Gusto ni Magnus na tumirada ng Bishop C5. Kinapture ang pawn D5, Knight X D5, pero bakit ganun? Bakit ganun? Parang, ganun? Simple lang. Medyo lugi pa nga eh. Kasi may isolated pawn. Pero according to evaluation, halos equal lang. Rook E8, Rook E1, G3 para solid, King F8. O medyo lugi pa nga si Magnus eh. Kasi isolated. Pero yung D4 ang binibili dito, mga kamatsas. Yan ang mga binibiling tira na gustong-gusto ko kay Magnus eh. Pag kinapture kasi ng pawn, may Rook C2. Biruin nyo yung mga ganyan tira oh. Na-imagine niya yung mga ganyang nakakailang na position. Mahirap sa puti yan. Good move yung D4. Ayan oh, may Rook C2. Control the second rank. Very powerful. Nag-D5 capture, D6. Ayun, nag-Rook dito na. Baka kasi pagka ganito, masyadong manginain tapos ang laban, may D7. Matcha sa dulo. O, di ba? Tapos magpo-promote pa. O, kaya huwag kain ng kain. Kailangan mag-diet din. Nag-Rook D2, threat ang pawn sa D6, nag-Rook E7, good move by Amin. Ang ganda ng mga pinakita ni Amin ah. O, Rook D7, hindi lang pang depensa, may mati pa. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Ayan, Rook D7. May nag-comment kasi sa akin noon, nung nagbibilyar ako, hindi ka lang pang pamilya, pang sports ka pa. Ayan ha, o ha. Kaya nag-F5, nagpasingaw dito si Magnus para kung tsumek, aangat lang. Nag-A4, iniwas na. Siyempre po, lamang tiyan din yan. Masakit pag nakain yan. Nag-H5, ayan, para talagang may mga pang H4, mga pang pahina. Ng king side, ng king G1, G6, check. D7, at nag-Rook D6, nag-Rook B8. Persado ng capturein, magpo-promote na yan, pero pingas pa rin. Rook D4, threat dito, check, check, check. And nag-H4, totally nilock na talaga yung possibility for black to play G5, kinapture, and Rook A7. So dito po, kung ang gagana lang ay tore at pawn, walang mangyayari. Dapat, yung ganyang naipapanalo yung ganyan, yung king na-activate na nakakagala-gala, kaso nakabakod eh.
may gwardya. Hindi makababa ang king. So, ganito po nangyari. O, ubus-ubus tempo na lang dito si Amin. Waiting sa baba. Waiting. Tabla. Ba, galing ni Amin nakasurvive kay Magnusing Lupit Okay, yan ang napili kong best game. Yung laro ni Anand and Nakamura, tabla din po Okay, lipat tayo ngayon sa best game round number 3. Ito naman ang napili natin, Nakamuring versus Magnusing. May nag-comment sa akin, huwag mo nga babuhin mga pangalan nila. Ayun naman, di na kayo ma-joke. Siyempre, ganun talaga Pinoy. Masayahin tayo pero Nakamura and Carlsen yan, medyo may counting lang tayo. Parang tayong feeling nasa club lang tayo, di ba? Kaya nga, yung matchas natin kung tawagin. Kayo talaga, may mga seryosong tao talaga. Okay, ito po yung position number 3. Ang napili ditong may pinakamaraming boto ay sa position number, ano sa palagay nyo mga kamatyas? Number 3, Karpov versus Kasparov 1985. Siyempre, World Championship. Yan ang isa sa mga hindi makakalimutang World Championship Ewan ko kung sa World Championship to pero 1985 Okay, at Spassky Fischer, position number 2. And Alikain versus Capablanca. Ayan, katunog ng Casablanca, no? Ayan, okay. At para mas malaki ang board, ito po ang kailangang ma-reach nila sa opening. Karpov versus Kasparov. San kaya galing to, feeling nyo? Sicilian, di ba? Kasparov, Sicilian yan Okay, tingnan natin. Ang ginawa ni Nakamuring nag-E4, C5 si Magnus, Knight F3, E6, at saan nagmula? Keres attack. Keres yan. Nag-G4 kaagad. Si Keres, atakador yun Uy, Bishop G2, bad move na pala ngayon yan. Dapat daw ang tiers ay Bishop E3. Yan po ang tiers ng gusto ng computer engine. Pero balik tayo sa Bishop G2, Bishop E7, nag-Bishop E3, and kumapture. Capture. Pero teka muna mga kamatsas, no? Teka muna. Bago natin ma-reach yung position na bakit hindi pwedeng capturein to. Ano meron? Para mas maunawaan natin. May capture doon, capture dyan. Capture. May ganyan na pala. Takes and queen takes D6. Aba. Morphy to Yung nag-sacrifice agad sa opening, no? Knight E7, depensa, and castles, threatening matchas. And if black plays castle, may G5 para ma-disconnect ang depensa, etc. mga kamatsas. So, dito ay kitang-kita ang tangkad ng evaluation bar pabor sa puti. Tinignan lang natin, So, dito, kaya pala ginawa, kumapture muna si Magnus sa D4, Queen takes D4, may threat doon, and nag-E5, Queen D1, binabaan para depensa na rin, Bishop E6, Knight D5. Okay? Ito na yata yung position na na-reach na pinagalabanan nila. Rook C8, C3, Knight F6, capture doon, King takes, and G5. Inatake talaga ni Naka, Bishop C1. Teka muna. Capture, Bishop F3, yun lang na brand X dito. Dapat daw po ay F3 ang pampaalis sa knight. Tapos simpleng babalik and Bishop takes G5. Slightly better for white sa evaluation bar. Bishop pair So balik tayo dito sa Bishop F3 na ginawa and the Queen D7, pinatungan ng depensa, lamang ang black dito Rook G1, Knight H2, another good move. Yun lang. Pagka ganyan, si Magnus talaga nagpapaulan ng good move. Sinasabayan pa ng bad move ni Naka. Naku po, palaki ng palaki lamang yan. Bishop E3, Rook C G8, depensa muna, and nag-H5. Capture na, and nag-Bishop, hindi pala, Queen B5, tineret muna yon. Ayun, sa engine kasi Bishop F7 para atakihin yung Pawn H5. Pero, nag-Queen B5 muna, nag-Bishop C1. Kanina pa yan dyan, Kasi kung magka-castle, mga kamatyas, kakapturin lang yung pawn sa A2, Okay? Napa-Bishop C1, Bishop F7, ayun na. Nag-Rook H1, depensa, and nag-Queen to A4. What is the threat? Queen E2, D5. Ayun na, nag-break na si Magnus, nagpaluwag na. Kasi po, naramdaman niya ang tagal ng king ni Naka sa gitna. Buksan ng sentro. Ganun talaga ang dapat gawin Buksan ng sentro kasi nandyan pa yung king Rook H2, Queen C6,
F4, aba, pero nasa gitna din yung king ni ano ha. O kaya gusto ko agad na atakihin ng sentro, bishop F3, nag-queen E3, rook takes H5, capture, and kumapture, rook E8, queen to G1, tineret, and king F7. Yun nga lang, grabe. Grabe yung king ni Naka, mas expose. Bishop E3, capture. King D2, naku po! Nakakatakot. Hindi po pwedeng tumungtong sa C2 at tatamaan po yan. Okay? May mga sibat-sibat eh. At, nako mga kamatsas. Okay, for the last shot, gawin yung puzzle. Ano ang binitawan dito ni Magnus? At naparesign si Nakamuring. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat mga kamatsas sa inyong excellent shot. Rook takes bishop. Okay? And nag-resign na. Bakit po? Kasi pag kinapture may matchas. Kung hindi naman, kakapturin yan, lamang na. Grabe. Si Nakamura, isa yan sa kilala kong magaling sa iba't ibang klaseng posisyon na kahit nga medyo awkward and losing pa, nasusurvive din Naka eh. Pero pag kay Magnus talaga, hindi ka makakasurvive. Bang klase talagang Magnus to. Patay ka talaga pag binigyan mo ng forma si Magnus. Ang galing mag-maintain. Sobra talaga. Ito ang kanilang standing. Mga kamatsas, after day 1, silipin natin. Ang nangunguna, walang iba kung hindi si Magnus with a score of 2.5 points. Hikaru Nakamura, 1.5. Basim Amin, 1. And Anand, 1. Okay, so meron pa tayong iintayin na day 2 para matapos ang double round robin na ito. Saglit lang, parang nagbakasyon lang sila sa Casablanca, no? Akalain nyo 2 days lang yan. And, syempre, big time ang mga premyo nila. Ganun ang level ng ganitong players, mga kamatsas. Naku, mag-prepare ka ng malaking pondo dahil appearance fee pa lang ng mga yan. Talagang bahana. Talagang big time. Okay, balik tayo mga kamatsas. At sagutan natin yung puzzle nitong nakaraan. Ayan, so ito ay king and pawn ending. Dapat ito yung makita natin na timplahan kasi kailangan dito. Ang tema nito, napaka-aktibo kasi ng white king. Ngayon, kailangan maubusan ng tira ang black para may bumagsak na pawn dyan sa black. Kailangan ubusin ng tira yung tempo eh. So ito po yung first move F4, H6, timplahan H3, kailangan karkulahan yan. Sino magkakaubusan ng tira? H5, H4, so hindi pwede mag G5 Ayun, nag King D7 na lang eh. King B7, opposition. And dito po, natapos na. Yan na yung solution. Kasi kapag nag F5 dito, ang gagawin ay G3 lamang. Ubus na tira. Bakit? Pag nag King D6, may squeeze na eh. Mayroong King C8. Siyempre, pag aalis ang King, magki-King C7, kuha ang pawn. Ngayon, magsi-C5 yan. Pero magki-King B7. Babalikan lang yung basic square na pinanggalingan para naman pagkakapturin yung mga pawns na yan sa queen side. Paano kung manggulo? Mag D4, magki-King B6 lang. Yan, may mga timplahan pa rin pero dapat pagka ganitong position, winning na mag-ingat pa rin. Kasi yun talaga kailangan ingat. Iba yung ingat. Pag kinapture yung pawn sa C3, kakapture with check. At let's say, saan pupunta? King E7, King D5, may King takes B5. Capturein muna yung panggulong B4 kasi makakalusot yung isang pass pawn. Tapos, dire-diretso na yan. Madali nang ihatid yung pawn para maging queen. Okay? So, dito, ang gusto ko pong makita, ubusin ng puti yung tira ng king side pawns at obligadong mas-squeeze ng white king at makukuha yung C6 or yung B5, A4. Para sa lahat ng nag-comment sa video nila Carlsen and Ferusha. Okay? Pipili tayo ng tag-apat. Kasi meron tayong 3 isa-shoutout sa mga nakatamang sagot. So tag-apat na lang po sa YouTube at 4 din sa Facebook. Bali 11 ang isa-shoutout natin. At ito na yung mga napili natin sa ating shoutout picker. At ito na po ang mga napili natin sa random picker. No? 4 ang pinili natin sa YouTube. Pinangungunahan ni Nick Bentulan. Shoutout! At ni Crisante Operio, shout out. Paulo Roberto Talia, shout out. And kay Sir Ray Dante Labay. Okay, shout out. At ito naman ang 4 na maswerteng napili natin for shout out sa Facebook.
Chess tayo. Ang kinoment niya ay nice game. Oh, comment lang kayo ha. Ethan Ontong, shout out. Oh, sabi niya, wow, ang ganda ng dalawang laban, ang galing. Oh, kahit ano lang, basta makapag-comment kayo. John Lloyd, shout out. And Mikeru Korokoto. Si Brad Michael. Sabi niya, Coach, napakahusay mo na. Since una kang nag-vlog, hanggang ngayon pinapanood kita. Ang daming nagbago. Wow! Okay, yan po, no? At ito naman ang nakatamang sagot sa ating mga puzzle. Slap Oil, Aladdin Jacob, and Max Safer Diaz. Sorry po, no, sa puzzle lang na sinolve natin kanina. Okay? At ito naman ang ating iiwang puzzle sa video na ito para po may isolve tayo. Ayan! Okay, it's white to play mga kamatsas. Hanapin nyo po yung pinakamalupait sa magagawa dito ng puti. Okay, at magkita-kita ulit tayo. Lahat ng makakatamang sagot dyan, shout out. Plus, meron tayong randomized names na kukunin sa YouTube, sa mga magko-comments, ganun din sa Facebook. O ayan, comment na po kayo mga kamatsas, ha? And then don't forget to share, follow kayo sa Kamatsas Facebook page natin and sa ating YouTube. Mag-subscribe na po kayo. I am Roderick Nava, ang ating YouTube channel. Thank you, thank you. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.